May 2 buwan lang ang Ukraine para tapusin ang digmaan dahil kung hindi, magdedeklara ng malawakang mobilisasyon si Vladimir Putin. Nagpahayag na yan si Pangulo ng Czechia na si Peter Pavel at nanawagan sa kanluran ng dagdag na tulong para sa Ukraine. Ngunit mukhang nagpasya si Donald Trump na hadlangan ng mga plano ni Vladimir Putin at ayon sa Financial Times ngayong araw, ang mga pinakahuling tagumpay ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia ay labis na humanga kay Donald Trump. Sa NATO Summit sa Ankara, inihalin tulad niya ang sitwasyon sa naging pagkikita nila ni Zelensky sa White House noong Pebrero 2025. Sinabi ni Trump noon na walang hawak na baraha ang presidente ng Ukraine laban sa makapangyarihang Russia. Ngayon, kumbinsido si Trump na maayos ang relasyon nila ni Zelensky, pero hindi lang yon ang mahalaga. Kahapon, Miyerkules, 2 beses nang hako si Donald Trump na tatawagan niya si Vladimir Putin. Matapos ang pagpupulong kay Vladimir Zelensky, nagreklamo ngayong umaga si Kremlin tagapagsalita Dmitry Peskov na hindi pa rin tinawagan ni Trump si Putin at mukhang ipinagpaliban ng pag-uusap. Tulad ng sabi ni Peskov, siguro mas mahalaga ang ibang gawain ni Trump. Ayon sa mga diplomat ng European Union, sa isang closed-door meeting, sinabi ni Trump na pag-iisipan niya kung paano matutulungan ang sandatahang lakas ng Ukraine na magtagumpay sa prente. Kasabay nito, nangako ang iba pang bansang NATO na maglalaan ng 140 bilyong euro ngayong taon at sa susunod para suportahan ang sandatahang lakas ng Ukraine. Samantala, mahigit kalahati ng sinakop na Crimea ay 4 na araw na walang kuryente at tubig dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa sistema ng enerhiya. At ngayong gabi, inatake ng mga puwersa ng drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang karagdagan pang 12 tanker ng Shadow Fleet. Naglagay ang Kazakhstan ng mga espesyal na checkpoint sa hangganan nila sa Russia para maiwasan ang pagnanakaw ng gasolina ng mga Ruso. Samantala, inatasan ni Vladimir Putin na magtayo ng tinatawag na mga mini oil refinery para palihim na maproseso ang lanis nang hindi napapansin ng mga drone ng Ukraine. Bagaman paalala ko lang, itong si Vladimir Putin din mismo ang nagsabi ilang linggo lang ang nakalipas na ang mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa mga oil refinery ay wala namang epekto at walang nagiging resulta. Ako si Alexei Pechidova. Pag-usapan natin ang pagbabago ng posisyon ni Donald Trump dahil ngayon ay hayagan na niyang sinusuportahan ang Ukraine. Ginagawa pa niya ito ng hayagan, ika nga, sa Kremlin. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Lubos ako magpapasalamat sa inyo para dito. Nagsimula na ang lantaran na paligsahan kung sino at sa anong mga kondisyon ang magtatapos ng digmaan. Mayroon lamang 2 buwan ang mga otoridad ng Ukraine para tapusin ang bigmaan laban sa Russia. Kung hindi ito mangyayari, maaari maglunsad ang Kremlin ng matinding pag-eskala. Sa ganitong babala ay nagsalita ngayon si Pangulong Peter Pavel ng Czechia. Ayon sa kanya, maaari magdeklara na malawakang mobilisasyon si Russian dictator Vladimir Putin matapos ang parlamentaryong halalan sa Russia. Nakatakda sa Setyembre 20 na rito ang kanyang pahayag. Naniniwala ako na kaya nating ipagpatuloy ang presyon at malinaw ipakita sa Russia na handa tayong makipagnegosasyon. Sa Setyembre, gaganapin ang parlamentaryong halalan sa Russia. Malabong mag-anunsyo si Pangulong Putin na mobilisasyon bago ang eleksyon, pero pagkatapos ng halalan, mabilis na mawawala ang pagkakataong ito. Sa kasalukuyan, maraming problema at hamon sa loob ng Russia. Lumalakas ang pagtutol ng publiko sa digmaan, kaya mahihirapan si Putin panatilihin ang katahimikan sa bansa. Gusto ko ring sabihin na nitong mga nakaraang linggo, paulit-ulit nang binanggit ng mga Z na military correspondent ng Russia na pagkatapos ng eleksyon, pwede nang ideklara ang malawakang mobilisasyon dahil wala nang mawawala. Sa madaling sabi, ang punto ni Peter Pavel ay kailangang mapilit si Vladimir Putin na agad makipagnegosasyon, kung hindi ay haharap sa sakuna ang Ukraine. Ito ay ikinagulat ng marami. Mas naging optimistiko ang posisyon ni Donald Trump. Ayon sa Financial Times, labis na humanga si Donald Trump sa mga tagumpay ng Ukraine laban sa Russia. Talagang nagustuhan niya kung paano winawasap ng Ukraine ang mga oil refinery sa Russia isa-isa. At gaya ng alam ninyo mula sa dati kong ulat, sinabi pa niya na ang mga ganitong pag-atake ay nagpapalapit sa pagtatapos ng digmaan. Isipin ninyo, ang dating nagsasalita laban sa eskalasyon, na yon ay sinasabing makatwira nito dahil nilalapit sa pagtatapos ng digmaan.
Sa NATO Summit sa Ankara, inihalintulad niya ang sitwasyon sa pagkikita nila ni Volodymyr Zelensky sa White House noong Pebrero 2025. Noong sinabi ni Trump na wala ng baraha sa kamay ang presidente ng Ukraine para labanan ang Russia. Noon, sabi ni Trump, saan kayo pupunta para labanan ang malakas na Russia? Parang sinasabi niya, tingnan nyo ang kalagayan nyo kumpara sa Russia. Sumuko na lang daw kayo tapos na. Wala kayong baraha o kakayahang manalo. Pero kahapon, literal na sinabi ni Trump ang mga ito. Mahirap paniwalaan, totoo, mula Oval Office hanggang ngayon. Sa tingin ko, maganda ang relasyon namin. Sabi niya ito tungkol kay Zelensky. Simula pa lang ito at may magandang kinabukasan ang Ukraine. Naging sorpresa at ikinatuwa ng mga delegasyon ng Europa ang mainit na salita ni Donald Trump. Делегаций европейских стран. Ang nagbago na tono tungkol sa Ukraine ay tumulong sa mga Europeo na huwag masyadong bigyang pansin ang matitinding pahayag ni Trump, kabilang na ang panibagong banta na yurong lahat ng tropang Amerikano mula sa Europa. Ngunit sa likod ng mga pampublikong pahayag ni Trump ay mayroong ibang bagay na nakatago. Ayon sa isa sa mga lider ng Europa, sa isang pribadong pagpupulong ay malinaw na ipinahiwatig ni Trump na magiging mas aktibo na ngayon ang Estados Unidos ng Amerika. Suportahan ang Ukraine at isaalang-alang ang posibilidad ng karagdagang mga hakbang upang matulungan ang Kyiv na makamit ang isang malaking pagsulong sa larangan ng labanan. At isang napakahalagang palatandaan. Isa sa mga opisyal ng Europa ang nagsabi na si Trump sa pagkakataong ito, ayon sa kanya, ay kumilos ng maayos at seryoso. Maaring duda tayo sa pahayag nito kung hindi dahil sa isang mahalagang detalye na hindi napansin ng marami. Sa press conference kasama si Vladimir Zelensky, ipinahayag ni Donald Trump sa mga mamamahayag nung nakaraang araw na tiyak siyang makikipag-usap sa telepono kay Vladimir Putin sa Markulis ng gabi. Ayon sa kanya, pabago-bago ang mga kondisyon ng diktador ng Russia para sa pagtigil ng digmaan. Habang kausap si Zelensky, sinabi ni Trump, sa tingin ko, unti-unting gumaganda ang mga kondisyon at papalapit sa ilang mga bagay na gusto ninyo. Malakas ang ipinapataw nating presyon kay Pangulong Putin. Sa palagay ko, hindi niya gusto ang nangyayari. Sa palagay ko rin, hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. Ipinasa ni Trump kay Zelensky ang hiling ni Putin na bumisita ang Pangulo ng Ukraine sa Moscow para sa negosasyon. Nagbiro si Zelensky na hindi raw ligtas ngayon sa Moscow dahil sa drone attacks ng Ukraine. At malinaw na nagustuhan ito ni Trump, natuwa siya rito. Muling binigyang diin niya na tatawagan pa rin niya si Vladimir Putin sa Miyerkules ng gabi para iparating ang kanilang napag-usapan. Dumating ang umaga ng Huwebes, sumapit ang tanghalian ng Huwebes, ngunit wala pa ring anumang pampublikong ulat tungkol sa ipinangakong pag-uusap ni Trump kay Putin. Bandang tanghali, tuyo at maikli lang ang pahayag ng Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. Hindi tumawag si Trump kay Putin kahapon. Malinaw na abala ang Pangulo ng Estados Unidos. Bukas si Putin sa pag-usap kay Trump. Isipin mo na lang kung gaano ito kalaking kahihiyan. Dati, sinasadya talagang magpahuli ni Vladimir Putin sa lahat ng pandaigdigang summit para mapaghintay niya ng nakakahiya ang ibang mga lider. At hinihintay talaga siya. Pero pagkatapos, nagpasya si Vladimir Putin na salakay ng Ukraine. At ngayon, buong gabi at buong Miyerkules, siyang naghintay ng ipinangakong tawag ni Trump. Pero hindi tumawag si Trump. At ngayon sa Kremlin, isipin mo lang, sinasabi nila, siguro may iba lang talagang ginagawa si Trump. Ipinapakita nito na hindi na prioridad ni Donald Trump si Vladimir Putin. Kung oo, sana may oras siya para tumawag. Hindi tatawag pa rin si Trump kay Putin. Huwag mong isipin na tapos na, tatawag pa rin siya. Ngayon, si Putin na ang naghihintay sa tabi ng telepono, sabik sa tawag, kung sakaling bigyan siya ng oras ni Trump. Huling beses silang nag-usap noong ika-4 ng Hulyo, araw ng kalayaan ng Amerika. At kahit noon, hindi nagbigay ng mahahalagang detalye ang tagapayo ni Putin na si Yuri Ushakov at inilarawan lang ang pag-uusap bilang propesyonal at napaka-konstruktibo. Ika-4 na usapan na ito ng dalawang lider na yung taon. Bukod pa rito, kitang-kita ngayon sa Kremlin ang bahagyang pagkataranta dahil talagang nabigla sila kay Trump. Ngayon, hindi na nila alam paano tutugon sa lahat ng ito. Sinabi ni Dmitry Peskov na iniisip ng mga awtoridad ng Russian Federation ang pahayag ni Pangulong Donald Trump tungkol sa posibleng pagsasara ng impapawid sa Ukraine.
Pinaalala ko, sinabi kahapon ni Trump na handa ang Amerika na, kung kailangan, magdeklara ng no-fly zone sa Ukraine bilang garantiya ng seguridad kung makakatulong ito sa pagtapos ng digmaan. Ibig sabihin nito, isasara ang himpapawid. Dagdag ni Peskov, hanggang ngayon wala pa silang naririnig na ganito mula sa pinuno ng White House. Bukod pa rito, idinagdag din niya na hindi tinuturing ng Moscow na eskalasyon ang mga sinabi ni Trump tungkol sa mga pag-atake ng Kyiv sa loob ng teritoryo ng Russia, kundi tinuturing nila ito bilang, ayon sa kanyang sinabi, maling pananaw ng pamunuan ng Estados Unidos. Isipin ninyo, nakaupo si Trump at sinasabi, ito ay eskalasyon na pwedeng magpalapit sa pagtatapos ng digmaan. Ayon sa Kremlin, hindi ito eskalasyon, nagkamali lang si Trump. Ang pinakaimportante ay ang pagsasara ng himpapawid, kung saan nagalinlangan si Peskov. Anya, noon ay wala pang ganitong pahayag. Noon, wala pang nag-uusap tungkol sa pagsasara ng himpapawid. Sa anumang kaso, ang pinag-uusapan dito ay ang sandatahang lakas ng isang bansang NATO ay kikilos sa teritoryo ng Ukraine. Ito mismo ang pinupuntirya ng espesyal na operasyong militar. Mahalaga itong maunawaan, kaya kailangan pa itong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan kung gaano na pag-aralan ng issue at sino-sino ang sangkot. Alam nyo, sa totoo lang, karamihan sa mga Ruso ay hindi pa nga napag-iisipan. Kailangan pa nilang pag-isipan na sila ay talagang nabubuhay sa planetang ito. Siguro, mas mabuti pa kung wala sila. Ngayon, ang pagbabago ng pananaw ni Donald Trump sa Ukraine ay makikita hindi lang sa salita, kundi pati sa magkasanib na pahayag ng mga bansa ng NATO matapos ang summit. Sa pagbabalik ni Donald Trump sa White House, ilang beses nang hinarang ng US ang mga pahayag na pro-Ukraine sa mga internasyonal na organisasyon, kabilang ang UN at pagpupulong ng mga lider ng NATO sa The Hague noong nakaraang taon. Ibig sabihin, tinanggap nila ang deklarasyon, pero pagbalik ni Donald Trump sa Washington, sinabi nila, hindi namin sinusuportahan ang suporta para sa Ukraine. Sa kasalukuyang deklarasyon, nakasaad na ang Ukraine ay tumutulong sa pagpapanatili ng transatlantikong seguridad at nagkakaisa ang mga kaalyado sa matibay na suporta sa Ukraine para sa kalayaan, soberanya at teritorial na integridad nito. Binibigyang diin ng mga kaalyado na ang suportang ito ay dapat maging makatarungan, predictable at matatag sa pangmatagalang pananaw. Ibig sabihin, si Donald Trump ay lumagda sa pahayag na ang Ukraine ang bansang nagbibigay ng seguridad sa NATO. Bumalik na si Trump sa Washington at nananatili pa rin ang pahayag na ito. Inamin niya na ang mga drone ng Ukraine ang pinakamahusay, kaya bibili ang Estados Unidos ng maraming combat drone mula sa Ukraine at handa rin silang bigyan ng lisensya ang Ukraine para gumawa ng Patriot missiles. Ang NATO ay maglalaan ng 70 bilyong euro para sa Ukraine na yung taon at hindi bababa sa ganon din sa susunod. Hindi kasali dito ang Estados Unidos. Ang pondo ay magmumula sa ibang mga miyembro ng alyansa at sa utang na inaprubahan ng European Union para sa Ukraine. Pero alam nyo na, ang utang na ito ay babayaran gamit ang nakapirming ari-arya ng Russia. Medyo alanganin dito kasi sanay ang mga Ruso magbigay ng matitinding pahayag na puro utang ang Ukraine at puro pa utang ang natatanggap niya. Oo, utang nga ito. Pero kailangan niya pa rin bayaran sa reparasyon o gamit ang mga naka-freeze niyong asset. Sa ganitong paraan, ang kabuuang halaga ng suporta sa loob ng 2 taon, 26, 26 at 27 ay hindi bababa sa 140 bilyong euro. Pero hindi pa ito ang lahat. Bukod sa suportang tuloy-tuloy sa Ukraina, inanunsyo ng summit ang bagong pagbiling armas na 50 bilyong dolyar at napagkasunduang palawakin ang kolektibong produksyon at palalimin pa ang kooperasyon sa industriya ng depensa upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga inobasyon. Prioridad sa pamumuhunan ang mga sistemang pangmalayo ang pag-atake na mataas ang katumpakan, integrated na depensa laban sa himpapawid at missile, drone systems, makabagong teknolohiya, mga kakayahang paniktik, transatlantikong cloud at malalakas na artificial intelligence. Kasabay nito, inihayag sa summit ng NATO ang paglikha ng bagong bangko ng depensa, seguridad at katatagan na magpopundo para sa depensa laban sa Russia. Sa mga pagkakataong iniiwasan pa rin ng tradisyonal na internasyonal na nagpapautang ang pakikipagtrabaho sa mga kumpanyang pangdepensa.
At ngayon, pakinggan ninyo ang mga nagtatat ng Bangko ng Depensa, Seguridad at Katatagan ay 9 na bansa kabilang ang Canada, St. Petersburg, Turkey at Ukraine. Magagawa ng bangko na makakuha ng murang pondo sa ilalim ng garantiya ng gobyerno at direktang pondohan ang mga proyekto sa larangan ng seguridad o magbigay ng garantiya sa mga komersyal na bangko. Ayon sa mga tagapag-ayos, ang mga malalaking bansa, kabilang ang Alemanya at Estados Unidos, ay kasalukuyang nagmamasid pa lamang sa proyektong ito at maaring sumali sa inaharap. Habang abala si Trump sa Iran, nagsagawa ang Europa ng napakalaking sariling pag-oorganisa. Ayon sa mga source ng Financial Times, umaasa ang NATO na magdulot ng matatag na pagbabago ang kanilang bagong posisyon. Ang posisyon ni Trump ay magdudulot ng matatag na pagbabago, suporta ng Washington sa Kiev at mas matinding presyon sa Moscow. Ang pangakong papayagan ni Trump ang Ukraine na gumawa ng missile para sa Patriot Air Defense System ay maaaring ginawa para mabago ang pananaw ni Putin na naniniwalang kaya niyang sirain ang Ukraine at pilitin itong sumuko. Dahil ang malawakang access ng Ukraine sa militar, nakakayahan ng Estados Unidos ang tunay na kinatatakutan ni Vladimir Putin. Ipinabatid kay Trump na kasalukuyang may inisyatiba ang Ukraine sa digmaan. Mahalaga ito. Kumbinsido si Trump na walang hiyang tinanggihan ni Vladimir Putin ang kapaki-pakinabang na alok para sa mapayapang kasunduan, kaya ngayang ay nahirapan siya dahil sa kalamangan ng Ukraine sa abot kayang mga drone na katamtaman at malaki. Tanda ni Trump na inalok niya kay Vladimir Putin ang magagandang kondisyon para tapusin ang digmaan, ngunit hindi ito pinansin ni Putin at tumanggi. Ngayon, may personal na sama ng loob si Donald Trump kay Vladimir Putin dahil pinagdudahan ni Putin ang abilidad niya sa negosasyon. Maging tapat tayo, bakit ba sobrang suportado ni Trump si Vladimir Putin at mababa ang tingin niya kay Zelensky? Noong Pebrero 2025, mahigit isang taon nang nakalipas, sa Oval Office, sinabi ko kay Trump na wala siyang mga baraha at paano siya lalaban sa Russia na siguradong mananalo. Bakit ganon? Naniniwala siyang nananalo ang mga Ruso at gusto ni Trump ang mga panalo. Halos isang taon na rin mula noong nagkita sila at На Аляске, на которой Путин уверял, ayon kay Donald Trump, sasakupin ng Russia ang buong Donbas sa ilang buwan at magtutuloy pa sila. Isang taon nang lumipas, ngunit wala pa ring nangyari. Kamakailan, nananalo na ang Ukraine kaya binago ni Trump ang pananalita niya. Alam niya kung sino ang panalo at kung kanino dapat sumama. Bagaman para sa balanse, gusto kong sabihin na hindi lahat ay sumasang-ayon sa ganitong pananaw. Halimbawa, sinabi ni Valery Zaluzny, dating punong komandante ng sandatang lakas ng Ukraine at nayo'y embahador sa United Kingdom, na delikado at mali ang paniniwalang natatalo na ang Russia at matatapos na ang digmaan. Anya, sa matagumpay na mga pag-atake ng Ukraine, kaya pa rin gumanti ang Russia sa mga strike na kasinlakas o mas malakas pa. Narito ang kanyang sinabi. Walang panig ang dapat umasa na magbibigay ng mapagpasyang estratehikong resulta ang ganitong uri ng pakikidigma. Тат. Gayunpaman, patuloy na pinapalakas ng Ukraine ang mga pag-atake nito sa loob ng mismong Russia at tumitira rin sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Halos tuluyan nang naputol ang Crimea mula sa Russia. Sa Crimea, 4 na araw na nilang hindi maibalik ang supply ng kuryente dahil sa mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine. Walang kuryente sa Armansk, Jankoy, Krasnoperekops, mga distrito ng Jankoy at Krasnoperekops, sa Yevpatoria, sa Kerch, sa Saki, sa Simferevo, Simferopol, sa Sudak, sa Feodosia. Doon, unti-unti nang gumabalik ang kuryente pero mahigpit pa rin ang brownout schedule sa ibang lugar. Kaya nananatili pa rin ang mga problema sa supply ng kuryente sa 18 sa 29 na lungsod at distrito ng peninsula. Ipinaliwanag ng Krimenergon ang blackout ay dulot ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga pasilidad ng enerhiya at tiniyak nilang tuloy-tuloy ang pagkukumpuni araw-gabi. Bukod dito, imiulat din ang kawalan ng tubig sa ilang mga kalye ng Alushta, Jankoy at Sak, pati na rin sa 17 na mga baryo, karamihan ay nasa distrito ng Jankoy. Nais ko ring banggitin na noong gabi ng Hulyo, 8 inatake ng sandatahang lakas ng Ukraina ang 6 na substation ng kuryente.
Simula ng buwan, 50 pasilidad ng supply ng kuryente na ang tinamaan sa buong peninsula. Iniulat ito ng pinuno ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraina, si Robert Magyar Brody. At ang nakakatawa dito, alam mo ba kung ano? Matapos ang maraming reklamo ng mga taga-Crimea sa mga post ng mga opisyal sa social media tungkol sa matagal na pagkawala ng kuryente at tubig, pati na rin ang mga kahilingan na magpatupad ng schedule ng pagbibigay ng kuryente, alam mo ba kung ano ang ginawa ng tinatawag na mga autoridad ng Crimea? Imbes na tumung agad, pinatay lang nila ang mga komento sa public page nila. Parang sinasabi nila, wala silang pakialam sa mga reklamo ng mga ordinaryong tao. Noong gabi ng Hulyo 9, inatate ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang mga barko, oil terminal at imbakan ng bala ng mga Ruso. Sabay-sabay inatake ng unit ng Ukraine ang ilang barko ng Russian fleet sa dagat Azov. Ang tinutukoy dito ay 12 tanker ng Shadow Fleet na nagtangkang magdala ng gasolina sa Crimea, isang tugboat at isang cargo ship din. Ang mga barkong ito ang nagdadala ng fuel at mga lubricant para sa mga tropang Ruso at ginagamit din para maghatid ng langis at mga produktong petrolyo upang makaewa sa internasyonal na parusa. Isa ito sa pangunahing pinagmumulan ng pondo para sa digmaan laban sa Ukraine. Nais kong banggitin na nagsumite na ang Ukraine ng pahayag sa United Nations Security Council kung saan idineklara nilang lehitimong target ng militar ang mga tanker ng Shadow Fleet. Inatake rin ang oil terminal ng Yugrusi sa Bataysk, Rostov Oblast. May sunog na sumiklab malapit sa pasilidad. Ang pasilidad na ito ay nagpapadala ng mga produktong petrolyo para i-export at dito rin kumukuha ng gasolina ang mga tropang Ruso para sa timog. Ginagamit ang kita sa langis para pondohan ang digmaan. Isa pang pag-atake ang tumama sa imbakan ng bala ng mga Ruso sa lugar ng Sorokina, Luhansk Oblast. Sa kabuuan, mainit din ang gabing ito para sa mga mananakop. Samantala, halos hindi na makontrol ang krisis sa gasolina sa Rusya. Sinabi ng State Duma ng Russian Federation na matatagalan bago muling maging malaya ang bentahan ng gasolina sa Rusya. Mas mabuti para sa mga Ruso na masanay at tiisin ito, tutal, sanay naman silang magpaapi. Naabot na ng Rusya ang makasaysayang record sa pagbili ng fuel mula Belarus para kahit papaano ay matakpan ang kakulangan sa loob ng bansa na nararanasan sa lahat ng reyon. Mula malayong silangan hanggang Kaliningrad. Noong Hunyo, lumampas sa 181,000 tonelada ang supply ng gasolina mula sa mga oil refinery ng Belarus papuntang Rusya na 3 beses na mas marami kumpara noong Mayo. Noon ay 77,000 tonelada lang. At sa unang kalahati ng taon, tumaas ng 20 beses ang pagbili ng gasolina mula sa Belarus. Ito ay 453,000 tonelada. Ang pag-angkat ng diesel mula sa Belarus ay tumaas na ng 5 beses, umabot sa 256,255 tonelad mula Enero hanggang Hunyo. Bukod pa rito, noong nakaraang buwan, mahigit 16 na tonelada ng Belarusian na aviation fuel ang naipadala sa Russia. Ito ay 3 beses na mas marami kaysa noong Mayo. Sa madaling salita, gaya ng naiintindihan ninyo, sinisimot ngayon ng mga Ruso ang lahat ng fuel mula sa Belarus. Nadlagay ang mga otoridad ng Kazakhstan ng halos 60 police checkpoint sa hangganan ng Russia para pigilan ang ilegal na paglabas ng fuel kasabay ng pagdagsa ng mga sasakyan mula Russia. Ipapaliwanag ko, ang mga walang hiya at makakapal na mga Ruso ay basta-basta na lang pumupunta sa Kazakhstan para magnakaw ng gasolina doon. Ayon sa ulat ng Kagawaran ng Panloob ng Republika, sinusuri ng mga pulisya ang lahat ng sasakyan at nakapagtala na sila ng 255 kaso ng ilegal na paglalagay ng karagdagang tangke ng gasolina. Ibig sabihin, nagdadagdag ng tangke ang mga Ruso doon, pumupunta sa Kazakhstan, nagnanakaw ng gasolina at dinadala pabalik sa Rusya. Ang mga lumabag, kabilang ang 175 na Ruso at 60 mamamayan ng Kazakhstan ay sinampahan ng administratibong pananagutan. Noong una, nilimitahan ng mga autoridad ng Kazakhstan ang pagpasok ng mga sasakyan mula sa mga kalapit na bansa, lalo na sa Rusya, ng 1 beses araw-araw at nagpatrolya ng 24 na oras sa mga kalsada malapit sa hangganan para maiwasan ang paglabas ng gasolina. Isipin mo na lang, ang Kazakhstan ay napipilitang ilaan ang lahat ng kanilang lakas sa hangganan para lang hindi makapasok ang mga mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso na nagnanakaw ng kanilang gasolina. Sinusuri ng mga mobile na grupo ang mga tanker truck at mga truck na may kargang gasolina. Iniulat ni Yerzhan Sadenov, hepe ng Ministry of Internal Affairs ng Kazakhstan, ang halos 600 napigilang tangkang iligal na pag-export ng fuel mula pa sa simula ng taong ito.
Dahil sa krisis sa gasolina sa Russia, ang mga residente ng mga rehiyong katabi ng Kazakhstan sa Astrakhan, Volgograd, Saratov, Orenburg, Novosibirsk at Omsk ay nagsimulang dagsain ang Kazakhstan para bumili ng gasolina. At ngayon, ang pinakamahalaga. Sa mga Russian, opisyal nang ibinebenta ang gasolina ng hindi bababa sa 100 rubles kada litro. Habang sa Kazakhstan, ang 1 litro ng gasolina ay nagkakahalaga ng average na 50 Russian rubles. Kasabay nito, habang nagkukulang ang gasolina sa Rusya, lalo pang tumataas ang presyo kahit sa Rusya mismo na parang isang higanteng gasolinahan. Isipin mo, Rusya na ito. Naalala ko pa noong mga taong 2014 at 2015 kung kailan halos lahat ng Ruso ay sumisigaw sa social media at kung saan-saan na ayan na, tapos na ang lahat. Babagsak ang Europa kapag nawala ang gas at langis mula sa Rusya. Tuluyang babagsak at magyelo ang kanluran. Pero ang dakilang Rusya ay sagana sa gasolina, gas at iba pa. Sa huli, napilitan ang mga Rusong ito na parang mga daga na tumakas papuntang Kazakhstan, nagnanakaw doon ng gasolina at napipilitan ang mga Kazakh na otoridad na hulihin ang mga Rusong ito sa hangganan. Sa ganitong sitwasyon, ipinagbawal na sa Rusya ang pag-export ng gasolina at diesel fuel. At sinuportahan ni Vladimir Putin ang panukala na magtayo ng mga mini oil refinery sa Rusya para madagdagan ang supply sa lokal na merkado. Dahil ang malalaking oil refinery ay palaging nanganganib na atakihin, kaya iminungkahi ni Vladimir Putin na pag-aralan ang posibilidad ng pagtatayo ng mga maliliit na pabrika na maaring itago mula sa mga drone ng Ukraine. Si Putin, na kamakailan lang ay nagsabing maliit lang na banta ang drone attacks ng Ukraine, ay sinuportahan ang inisyatiba. Narito ang sinabi niya. Ang paglahok ng maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa larangang ito ay kinakailangan din at hinihikayat din. Mas lalo pa tayong magsisikap sa aspetong ito. Tama ka dyan. Mas mahirap saktan o sirain ang mas malawak na network. Ang ideya ay lumitaw sa gitna ng matinding krisis sa gasolina na dulot ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga planta ng pagproseso ng langis ng Russia. At ayon sa pagtataya ng Energy Intelligence, noong Hunyo ay bumaba ng 25% ang dami ng naprosesong langis sa Russia kumpara sa nakaraang taon na nagresulta sa pinakamababang antas sa mahigit 20 taon. Ibig sabihin, ito na ang pinakamababang antas sa pamumuno ni Vladimir Putin. Sa tingin ko, unti-unti nang dumarating ang kanyang pagbagsak. Simula Marso, hindi bababa sa 50 beses nang inatake ng Ukrainian drone ang mga pasilidad ng langis ng Russia, kabilang ang lahat ng 10 pinakamalalaking refinery ng langis ng bansa. Dahil sa mga patatake ng Ukraine, halos 1/4 ang napahinto. Pangatlo, ang mga kapasidad ng pagdalisay ng langis ng Russia ay naapektuhan at nangyayari ito sa isang critical na panahon para sa ekonomiya sa panahon ng anihan. At sa ganitong kalagayan, ang gobyerno, kasunod ng mga limitasyon sa pag-export ng gasolina at aviation kerosene, ay nagpatupad din ng pagbabawal sa paglabas ng diesel fuel mula sa Russia. Kasabay nito, nilimitahan ng mga autoridad ng Russia ang bentahan ng fuel sa mahigit 40 reyon, kabilang ang mga okupadong teritoryo ng Ukraine. Kasabay nito, ang mga ulat tungkol sa pagkaantala ng supply at pagsasara ng mga gasolinahan ay dumarating na mula halos sa buong maruming Russia. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!